Kanila lang habang nasa isang room kami, meron kaming kasama na ang lakas manood ng video. Tapos yung pinapanood niya, interview ng isang politician, tumatakbong politician. Yes. And yung nag-i-interview sa kanya, very intriguing yung mga tanong. Questions. Okay? Dahil nga kasama namin siya sa room. Eh, hindi na namin maiwasan mapakinggan yung mga sinasabi niya habang in-interview siya. So, napansin namin, compare siya ng compare. Itong ginawa ng nakaraang ganito. Noong dati, ako nagpatuloy ng project niya. Ito yung malino nakaraan. Ito yung malino nakaraan. Yeah. In a way, parang, while, na-overheard namin yung interview, bakit ganito ba siya magsalita rather than providing what are the things that this person can do or to fix from the previous, elected officials, yung mga iniwan naman hindi maganda, bakit hindi na lang ibigay kung ano yung kaya niyang gawin? We've realized to discuss this topic to you kasi talagang dinig na dinig mo kasi, hindi lang sa tono niya, pati sa mga salitang ginagamit niya, doon sa mga scenario na binibigyan niyang example, that this person, malamang hindi niya alam na having a victim mindset. Karaniwan sa atin bilang tao, hindi natin alam kung nagkakaroon na tayo ng victim mindset, mga words na lumalabas sa bibig natin. Yes, unconsciously. Hindi natin namamalayan. At kung ano man yung mga lumalabas, kung meron mga kaibigan tayo o kamag-anak o kasama sa work na naririnig na yung parang wala na lang itong ginawa kundi magreklamo. Parang wala na lang itong ginawa kundi mag-compare. And that's why, in this video, i-discuss namin yung mga signs ng isang tao na merong victim mindset. And most likely, ikaw, kung hindi ka victim mindset, that is really good. But what if nakaka-encounter ka ng mga ganito? And maaaring mabigyan ka rin namin ng mga information kung paano mo naman i-handle yung mga ganitong klaseng tao. Itong video na to could become an insight and make you feel aware na, ay, minsan nagiging ganyan ako Ayaw mo nung syempre iniiwasan ka, diba? Kasi parang puro drama ka. Pues, watch this video. So, isa sa mga sign na nakikita namin when it comes sa mga taong may victim mindset, nung nagtatrabaho pa ako noon sa BPO, merong nanghiram sa akin kasi parang may tinatawag kasi kami na pecha de peligro o yung critical wallet day kung saan paubos talaga yung pera kaya kailangan mo na talaga na mangutang. Yung iba kasi hindi talaga umaabot May isa akong kasamahan sa work na inatangan niya ako. Kaya lang, nung time na yun, talagang sakto lang din kasi yung money na meron ako for the entire cut-off. So, hindi ko siya napautang. Unfortunately, kinabukasan, absent siya. Nagulat ako kasi ang sabi sa akin, hindi daw siya nakapasok kasi hindi siya nakautang sa akin. So, parang ang nangyari, piniblame niya ako and sinabi niya rin doon sa supervisor namin that the reason behind hindi siya nakapasok, it's because hindi ko siya napautang. Oo. Wow. Kaya nagulat ako nung in-approach ako ng supervisor ko saying na ganito ba talaga na nangyari. Sabi ko, pasensya na ulag. Wala kasi talaga rin ako na ipapahiram nung time na yun. Sabi niya sa supervisor ko, no, it's okay, it's not your fault. At saka ikaw lang ba yung taong pwede niyang hiraman? I guess hindi. Siguro back then, kami lang talaga, isa ako sa pinaka-close niya. So parang nasaktan din siya siguro na na-reject siya in a way, which ay, wala ka talagang ibang gagawin sa mga ganong sitwasyon kundi intindihin kung saan nanggagaling yung tao. With that being said, hindi naman din niya pwedeng i-blame sa akin bakit hindi siya nakapasok, diba? Isa ito pa naman sa pag sa call center, di ba? Hindi nakapasok. Affected lahat. Affected lahat. Kasi, parang domino effect. Oo. And at the end of the day, hindi rin naman tatanggapin yun ng supervisor namin that the reason ba hindi ka nakapasok kasi wala kang pamasahe, di ba? So that is also the kind of conversation na naririnig natin kanina dun sa video. Dun sa video na na-overheard lang namin na parang walang ibang sinabi kundi mali-mali yung ginawa ng previous. O kaya ibinenta yung ganito. O kaya hindi ibinigay yung ganito sa mga senior citizens. So parang ako naman, habang nakikinig, salita ka ng salita kay Chen. Sabi ko kay Chen, hindi naman yan yung kailangan marinig ng tao. Kailangan marinig ng tao. What are you going to do to fix it? Yes. Diba? Yung sign na yan na ang isang tao ay may victim mindset is what we call paninisi or blaming. Actually, pag nagbe-blame ka, you're not taking responsibility of your action. So halimbawa, nagkaroon ng consequence yung action na yun. Kumbaga, mapapasama ka. Oo, hindi ka aya-aya. Instead of ikaw yung mapasama, hahanap ka ng dahilan o hahanap ka ng ibang tao na siya yung pagmumukhain mong masama. Yeah. Yan kasi yung mga nangyayari kapag yung naninisi ka. Gusto mo yung ibang tao yung mapasama kaysa sa'yo. Yung ibang tao yung malagay sa alanganin kaysa ikaw. Again, it's about not taking responsibility. And syempre, when we decided, hindi naman sa lahat ng pagkakataong tama yung desisyon natin. And there are possibilities na yung desisyon natin mali at merong na-impact na ibang tao. But at the end of the day, hindi natin pwedeng isisi sa iba yung desisyon na yun. We have to be responsible with that. Sabi nga ni Coach Chen. At isa pa sa mga sign na ang isang tao ay merong victim mindset is almost the same dun din sa narinig natin na interview with that public official. So, nung tinanong siya,
So what happened na po, ano na mga napagawa niyong infrastructure? So sumagot siya. Marami na kami napagawa infrastructure, pero hindi na namin kayang dagdagan kasi ang daming utang na iniwanan. So nagbabayad ako ng utang. Parang sinisipan niya yung nakaraang Dati, nakaupo. Yes. Instead, nasabihin niya na ito yung mga pwede namin gawin or ito yung nagawa ko. More on dun siya sa hindi niya nagawa Kasi ganito. Oo. So, ginajustify niya kung bakit wala siyang nagawa. Yes. Or bakit kulang yung nagawa niya. Kaya nga, I keep on telling Chen, habang nakikinig kami, ano ba to? Bakit hindi nilang niya sabihin yung pwede niyang gawin? Rather than pulaan ng pulaan yung ginawa nung nakaraan. Hindi naman na kailangan marinig ng tao yun actually. Parang ang dating kasi sa akin nun, wala talaga siyang nagawa. Kaya, diba, may mga tao tayong makarinig na ganyan na wala naman talaga silang nagawa, pero para sabihin na may nagawa, yun nga, kagaya na sinabi kanina, may utang. Pag sa trabaho naman, meron ako na-encounter, lagi niya sinasabi, wala daw silang permit or hindi daw silang binigyan ng permit ng building. And then sabi ko, pacheck ko nga to dun sa isa namin parang messenger, yung nag-iikot sa field. So, ang nangyari, pag-check niya dun sa field, detect siya na, ma'am, wala kaming permit dito, pero nagtatrabaho kami sa baba. Nung pinacheck ko dun sa nag-iikot, wala talaga sila. So, hindi siya nagtatrabaho? Hindi talaga sila nagtatrabaho. Wow. 4 sila na sinisweldohan at that time. Wow. So, na-booking namin, wala pala talaga silang tinatrabaho. So, actually, that is a mindset which is what we call reasoning. It's okay to provide reasons, pero wag naman yung sobrang laging pulaan ng pulaan yung ibang tao or magrason tayo na nakakasama na sa isang, not only sa isang business, but also sa isang tao. So, dahil nagrarason ka, it's because ayaw mo lang naman talaga magtrabaho. At ang ginagawa mong rason is, yung May luck. Oo. Which is, ibinibigay mo yung responsibility pa rin sa iba. You're justifying your action based sa feeling mo kasi is kukulangan nung company sa'yo. Pero technically, hindi naman talaga sila kulang. So, how did you address that? Aside dun sa kailangan yung i-check? tinanggal talaga siya automatic. Kasi parang niloko mo yung company for 1 month eh. Yeah, actually, yun yung mga negative impact kapag patuloy tayong, if we're gonna be having this kind of mindset, yung reasoning, justifying, kahit na alam naman nating mali, gina-justify pa natin, rather than, learning from it instead. Oo, or aminin. Kasi para sa akin, minsan, yung tao na yun, parang sanay na siya na ginagawa yun. Babalik lang ulit ako doon sa interview. Every time narinig ko sa interview, parang ganun yung sinasabi. Yung sinasabi niya, actually, hindi po namin sasabihin kung sino yan, pero hindi namin talaga siya maboboto. So, another sign is nakita ko dito. Meron kasi akong kilala na couple. So, the wife is always given an allowance. Saya. How much sa paligay mo? Allowance for 1 month? Para sa kanya lang personal. Para sa kanya, hindi para sa bahay. Hindi para sa iba even para sa bahay. Yes. Wow. So, para sa kanya siguro 5,000? Perhaps? Well, natatanggap niya is 20,000. Wow. Tapos, nagre-reklamo Disney siya. princess. Oo. Tapos, nagre-reklamo pa siya. Nagre-reklamo siya in a way na hindi very direct. Inaaway niya yung asawa niya. So, sabihin niya, wala akong natatanggap na pera. But take note, meron talaga siya natatanggap. Siyempre, kilala ko siya eh. So, isa siya sa nagrarant sa akin. So, every time na magbibigay sa kanya, 20,000, feeling ko lang which is sasabi ko rin sa kanya, baka naman kulang para sa'yo. Instead of sabihin mong kulang, ang sinasabi mo hindi nagbibigay. Siyempre, para dun sa husband, masakit yun. Kasi alam ni husband, lalo na mga lalaki, gusto nila kapag may binigay sila, ino-honor yun, ina-acknowledge, at talagang binabudget. Dahil nga, nagre-reklamo to si wife. Well, hindi na-appreciate talaga yung binibigay ng lalaki. Ayun, ending, naghiwalay tuloy sila. And hindi lang naman yun yung naging reason. Marami pang ibang factor kung ba't sila naghiwalay. But, for that person, ang naririnig ko is palagi na lang talaga siyang nagko-complain. Yes. Instead of appreciating yung binibigay sa kanya, which is 20,000, malaki na yun And imagine that was 10 years ago. Yeah. Naman, kahit sinong babae bigyan mo niyan siguro sa panahon yun, nasaya-saya. Alis, sobrang taas ng lifestyle mo. Yun lang. If you notice it, mga kanosi, everything that we are discussing here are correlated to each other. Pagka nagko-complain ka, it sounds like you're also blaming, it sounds like that you're reasoning, you're justifying, diba? Victim mindset or being a victim is ayaw mo talagang akuin yung responsibility mo. Yung responsibility ng mali mong desisyon, yung responsibility na mali mong action. Ang ginagawa mo, ibinibigay mo sa iba. Yung pag victim ka talaga, ipapamukha mo talaga sa tao na naapik ka. Oo, yun. Apik-apik ka. Parang laging may drama. Yes.
Yes. And I've realized that before, syempre nung bata ka pa, parang lagi mong nararanti mga struggles mo sa family, buhay, sa buhay yes. mo. Like, may complain ka sa nanay mo, sa tatay mo. And then I realized na parang hindi na masaya kausap. And then, nung nabalik na din yung sitwasyon, may mga lumalapit naman sa amin yung kabataan din na parang problema lagi sa magulang yung nirereklamo ng kaibigan mo, ng gano'n. Hindi rin pala magandang kasama. Hindi rin maganda pakinggan. Minsan, yes, okay lang. Pero yung every time na lang magkikita kayo, laging ganun yung problema nyo, di ba? Minsan, gising-gising din. And kung may mga kaibigan naman na kayo na ganun na, it's time na iparealize na naman sa kanila na baka naman you're trying to be a victim or lagi mo na lang sinasabi, ikaw yung kawawa. Yes. Why not try to change the way you see things? Actually, tama diba? yan. Kasi parang matanggal naman tayo dun sa victim mindset or dun sa victim mode natin. Kumbaga, kailangan mo rin talagang baguhin the way you see things eh. The way we look at things should change para mabago din yung sitwasyon natin. And at the same time, yung pagiging victim kasi, coach, the reason why maraming gustong-gusto yan, kinokonsole kasi, nako-comfort, and it's okay. Pero paano kung ang tagal na? Ang tanong, does it benefit you? Does it help you? Dumabagaan ba ang pakaramdam mo pag ganun direct? Ako kasi, may mga times naman, syempre, pagka nalulungkot ako, di ba? At the end of the day, pare-parehas naman tayo nakakaramdam ng ganun. It's just that, ang tanong na lang naman is, how long ka magstay doon sa emotion na yon? At saka kung nakakapagbigay pa ba ito ng magandang benepisyo sa'yo? Yes, nakakabuti pa ba? Mentally, emotionally, yung energy mo ba, hindi ka ba nadidrain? Hindi lang naman ikaw yung nadidrain, actually, pati yung mga kasama mo eh. Alam mo yun, nakakawaan mo kaya. Parang, ano ba naman to? Pasok na naman to, ganito. Then, may parang wala kang kalakas-lakas, tapos nakikita ka ng mga kasama mo, ganun yung energy mo. Nakakahawa kasi yun. May reason pala kung bakit may mga tao na gusto magstay sa victim mode na yan. Kasi nga, according din sa psychology, and may mga studies talaga na ginawa about that, the more kasi na nagstay pala yung tao sa pagiging victim mindset, the more that they are actually gaining benefits from it. O, diba? So yung tanong ko na, nagbe-benefit ba to sa'yo? Oo, nagbe-benefit sila. In what sense? Nagbe-benefit sila kasi syempre, kapag they show helplessness. Parang kakaawaan ka. Oo, kawawa naman to. Ganyan. You always receive comfort. At saka nakakakuha ka ng attention. Precisely. Diba? Special treatment. Special treatment. Pwedeng may bibilan ka ng pagkain, pupuntahan ka, lalaanan ka ng oras in order for you to feel good. And that's why may mga tao na parang, ay, okay na ako dito. Ito naman pala natatanggap ko eh. But you really have to ask yourself, mas nakakabuti ba talaga yan sa'yo? O nakakabuti ba yan sa mga tao sa paligid mo? Kasi baka unaware ka din na hindi na yan nakakabuti sa mga tao sa paligid mo. Most of the time, based on my observation, marami talaga yung unaware. Even tayo, kung hindi naman tayo naging aware, hindi rin tayo makakaalis siguro sa ganun. Kaya lang, syempre, we choose to be aware. We choose to listen to yung parang nakakaramdam ka rin ng nagiging uneasy ka. Umabot ako sa point na parang ayoko na makipag-usap sa mga kaibigan ko ng mga tungkol sa problema sa nanay ko, sa family ko. Parang nakaka-drain lang. Tapos hindi mo na i-enjoy. Parang maganda lang pag nag-usap kayo saya-saya. Pero sabi nga nila, it's a way of escaping. Yeah. Ini-evade mo. Pero still, depende pa rin yun sa tao. And again, okay lang naman na mag-usap ang isang magkaibigan about what you're feeling, sa nararamdaman mo. Pero girl or boy, medyo i-test mo rin yung sarili mo or check mo kung gaano ka na ba katagal na nandyan. Lagi nating sinasabi, di ba? Paano kung 3 taon na, 5 taon na, ay sobra na yun. Kailangan mo na mag-move on, ikaw na magpaka-victim on. Di ba lagi nating sinasabi na okay lang minsan maging malungkot, wag mo lang tambayan. Yeah. Walang, yung parang 5-minute rule, magstay ka muna. Magstay ka for a while, namnamin mo na malungkot ka, and then, dapat hindi yung magtagal ng more than 5 minutes. Or, that's right. wag buong araw, as much as possible. Lahat naman to, alam na natin. I'm sure, marami na kayong narinig na experience. It's just that, medyo matigas talaga ulo natin para umalis dun sa ganung klase ng mindset. And lalo na kung feeling natin, nakakatulong siya, nakakagaan ng loob. Pero, sa totoo lang, makikita mo naman yun sa reaction ng mga tao. Is it really helping you? Or baka naman, pag nakikita ka nila, sabi na, ito naman, mag-discuss naman to ng problema niya sa buhay, gano'n. Yes. O gusto mo ba yung pag nakita ka nila, hi, hello, gano'n. Yeah. Basta na, maganda na ba yung buhay? Or parang positive na yung tanong sa'yo, imbis na iiwasan ka, i-approach ka pa nila. At mas dramatic. Mas gugustuhin ka nilang makasama. And just like what Coach Chen mentioned earlier, hindi naman kami fully aware sa mga bagay na to. Pero pag pinili nating maging aware, napaka-obvious naman ang situation eh. Especially kapag nakakaramdam ka na parang drained yung energy mo, hindi ka masaya, parang you feel depressed. Mararamdaman mo naman yan, ayaw mo na maliwanag, gusto mo nag-iisa, tapos maghapon ka lang nakahiga. Diba why am I saying this? Kasi naramdaman ko naramdaman natin. The reason behind we're sharing this to you, kasi kaya kami naging aware, naramdaman kasi namin yung impact not only sa sarili namin, but also to other people. Imagine, nag-aalala yung family mo sa'yo, hindi ka kasi makausap. Nag-aalala yung kasama mo sa bahay kasi ang bango mo na, hindi ka naliligo. Believe it or not,
happens. Ayaw mo kasi happens, talagang it's possible. kumilos eh, di ba? But the question is, do you want to stay in that victim mindset or may gagawin ka something about it? Yung question nga is, do you want to be a victim or do you want to be a victor? Victor, yes. And kahit ano namang salita namin dito, remember, It's your call.